Atong topic mga kaigsunan, paminawan ninyo og inyong i-take note. Unsay diskarte ni Satanas batok sa gingharian. Unsay mga strategy sa yawa batok sa gingharian. Karong buntaga mga kaigsunan, gusto na akong i-istorya mga kaigsunan, gusto na akong i-topic ni mga kaigsunan, mahingtungod sa espiritu sa yawa nga sulod na adiri sulod sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Ang espiritu sa yawa mga kaigsunan magpabilin ng buhi hangtod wala pa nibalik ang bugtong buhi nga Dios. Naa na diri sulod sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Ang pangutana, basin usa ka sa nagamit sa espiritu sa yawa diri. Ha? Ang tulo ka area mga kaigsunan atong bahin-bahinon ni. Unsa ni mga espiritu nga naa diri, espiritu sa yawa nga naa diri sulod sa gingharian. Spirit of offense, spirit of complacency, and spirit of religiosity. Uy, maka-espiritu sa yawa din ng reliyoso ka. Atuan ng tapikan karon. Busa paminaw mo. Importante ni sa atong matag-isa. Matag-usa, importante ni atong topic karon. Kanina mga espiritu mga kaigsunan, mao ni parte sa overall nga strategy sa yawa against sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Ug nakadesenyo lang ni sa usa nga butang. Usa nga butang? Para kawaton ang atong kalipay, patyon ang atong gugma, ug i-destroy ang atong pagtuo dito sa bugtong buhi nga Dios. Pero kung na ang espiritu sa yawa, mga kaigsunan, naapod o counteract ang bugtong buhi nga Diyos na. Mao na isulti sa Juan 10:10. Juan 10:10, dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos, ng mga Kristong pinakalabing kamahanan sa tanan. Ang kawatan mo anha aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagkabaton ini sa madagayon gayod. Balakpakan nato ang bugtong buhi nga Diyos. Unsay trabaho sa kawatan mga kaigsunan? Mangawat. Kawaton ang bahin sa bugtong ug buhi nga Dios. Mupatay o maglaglag. Mo ni trabaho sa espiritu sa yawa. Ha? Mo ni trabaho, mangawat, mupatay. Unsay patyon? Kalag. Espiritu nimo ang patyon, ang kalag nimo. Magmensahe gani kag mali sa pulpito mga kaigsunan, nagsugod na kag patay sa kalag anang bawat usa na mga nagpaminaw sa imuha. So istoryahan nato ang una mga kaigsunan, spirit of offense, ang espiritu sa kasuko. Kung sa isulti sa Lucas 17:1, it is impossible that no offenses should come. Usa daw? Atong mablituhon, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Ug si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang mga pagpanulay sa paghimog sala magaabot gyud hinuon, apan alaot ang tawo nga pinaagi kaniya magaabot kini. Alaot man kaigsunan. Alaot din ang masuko ka. Ha? But pasabot mga kaigsunan, dili kini nga walay mga paglapas, there will be. Naagyo'y mga kalapason, naagyo tay mga sala, naagyo tay mga kasuko. Pero unsaon na to paghandol ani mga kaigsunan, magdetermina sa atong spiritual health. Ha? Kung basko kag espiritu o nagniwang na ng espiritu nimo samas pagniwang nimo. Ha? Naatay kanya-kanyang mga emotion mga kaigsunan, naatay kanya-kanyang mga feelings nga masakitan ta. Naatay feeling nga mainsulto to sa usa ka tawo nga naay gibuhat nga di maayo sa atoa. Pero kailangan natong makakaton, we should learn how to let them go. Kailangan natong i-let go ang mga kasakit, mga kagigutot natong gibati. Kailangan natong marisolba, kailangan natong mag-forgive, magpasaylo, ug mag-move forward. Kay kanunay magud kang magbase lang sa una, dili ka maka-move forward. Kanunay kang stagnant sa past. Am I right? Tama ba, mga kaigsunan? Pinaagis tabang sa bugtong ubuhi nga Dios, maka-move forward ka. Pag once manggod na ang balang espiritu sa imong kinabuhi o gasing-gasing, wala kay lain gusto buhaton kundi magpasaylo. Matingala na lang ka nga, sige makugawayon aning tawhanan ni, sige ra makugbirahan ani, sige ra makugtirahon ani, pero gigugma magyapon ako sa. But pasabot mga kaigsunan, ang espiritu sa bugtong buhis naa na nimo. Palakpakan na to ang bugtong buhi Dios. Kay kung dili manggod mga kaigsunan, gusto gyud nimo ipairal gyud nimo imong kasuko, sundan ni sa bitterness, kapait, sundan sa hatred, ug sundan sa gusto nimo mobalos. Ang abnormal diri sa kalibutan mga kaigsunan pagpasaylo sa mga taong nakasala nimo. Pero mao ni normal nga butang para sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. As you can see mga kaigsunan, nga kani di ang imong kani ding espiritu sa kasuko mo ni gamiton sa yawa karong mga panahon na. Mo ni greatest tool
mo ni labing dako nga himan nga gamiton sa yawa para sa tuwa. Dili lang diri sulod simbahan, dili lang sulod sa iglesia, dili lang sulod sa gingharian, kundi pati atong relasyon sa matag usa. Once masuko ka, guba ang relasyon. Ha? Ang sad part lang diha mga kaigsunan, we're not even aware. Wala ta na aware nga gigamit na di ta sa yawa. Ha? Wala ta, dili ta ma-aware. Kaya nagtuo ka nga imong gibuhat para ra gyapon sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo ni sad part diri mga kaigsunan. Nga wa ka kabantay nga gigamit na ka sa yawa. Ha? O ang problema diri dili ta kabalo sa oni paghandle kay wala ta gitudloan ani usa kanina mga situations. Nakita na ko, nadungog na ko mga igsunan nga daghan ang magtutuos bugtong ubuhi nga Dios, mga bugtong na anak pinagi sa espiritu. In some way, shape, or form, nga na-offend sila by something. Na-offend sila ba? Kami taong nasakitan sila, kay kani nga tao na inasulti siya nga di mao, and unfortunately, nag-hold siya og dili pagpasaylo sa iyang kasing-kasing. Ha? May taong damage has been done, nahitabo na, sakit kaayo ang emotional nga sultihan kag words, kaysa pasikitan ka physical. Muna'y tinuod. Once sultihan kag sakit, mga kaigsunan, tarok na diri. Kasing-kasing. Ug dili na ni mo na mabakwi pa. Ha? Pero ang physical, mga kaigsunan, sa gawas ra na, bunog ra na, mawala ra na. Tama ba? Naminaw ba? Happy Sabbath. Pag once words na mga kaigsunan, emotional nga pasakitan ka, diri na mo tarok sa kasing-kasing gunahuna. Di na maulian. Mo-forgive man gani na nga tao, pero naagya po ng scar. Scar, nagpabilin ang kapait. Muna hinungdan nga daghan ang pagbahin-bahin sulod sa simbahan. Kaya gabalo mo nga, no? Gamay nga problema, gustong padakon. Ha? Gamay nga problema, gustong padakon nga wala na address o properly para maresolba ang kuan. Magsige kag yaw-yaw sulod sa imong simbahan. Gamay nga problema, gustong pagdakon mo nang naay bahin-bahin, sulod. Kung si sultis bugtong yus, ang karnero maminaw sa iyang tingog. Subot pasabot, kung wala ka, nagsunod sa ubang karnero, kanding ka. Wa man ka naminaw sa tingog sa bugtong ubong yus, dili kanya karnero. Simple as that, mga kaigsunan. Kung wala gani ka, nagsunod, nagsubay sa panon, ni-separate ka, kay dili ka ganahan sa kana nga tawo, di ka ganahan mo simba diha, kay naan ang taong di mo ganahan, but pasabot na mga kaigsunan, dili juga karnero. Kanding juga. Ha? Gamay nga problema padakon, moabot sa punto nga muhawa na lang ka, kay di ka ganahan. Unsa man ning offense? Unsa man ning kasuko mga kaigsunan? Mo ni violation mga kaigsunan nga hinungdan, masakitan, emotionally or physically ang usa ka tawo. Pero normal ra ni siya mga kaigsunan tungod sa atong sinful condition kay pagkatawhanon pa man. Walay balaan diri. Walay perpekto diri. Walay lain balaan og perpekto kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang Greek word mga kaigsunan sa offense mo na siya ang English word nga scandal. So kung scandal pakaulawan juga. Luto na siya, gaskandalo siya dito. Kuhan daw siya, gayo-ayo siya, glaparo dito. Mauning spirit of offense, mga kaigsunan, nga trap sa atong kaaway nga mawang yawa. Muni trap. Nga para ang mga bugtong na anak sa bugtong ubuhin, mabihag niya ba? O ma-prevent nga kaning simbahan, makadawat o panalangin sa bugtong ubuhin. Kaya nga naman, naaman ang spiritus kasuko. Naagani kay kasuko sa imo isig kataw, mga kaigsunan, diretsuan na. Ayun, naghapit-hapit, mura. Yung paderlahi, kamunggay, ray mong tuyo, daghan ba kay kag mga pasikot? Ha? Nganong gitanggal manato ang God's blessing, mga kaigsunan, kung naaning spirito sa kasuko sulod sa simbahan? Nawala na ang pagkamatinahuron. Nawala na ang pagkamatugtanon o pagpasaylo. Pero kaning spiritus kasuko, mga kaigsunan, dili na ni siya surprise ato ang anuman. O sa ingon sa bugtong buyos, pag mugawas na gani ni inani ng mga espiritu, buot pasabot, the end is near. Ha? Ang katapusan sa panahon, haduol na. Dili gud haduol. Ang katapusan sa panahon, naa na. Ha? Si sultis Mateo 24, Gis 13, kabalo ko komo na ninyo. Dalay ko ng bugtong mo Diyos. Ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo, ug magbudhiay ug magdumtanay ang usag-usa.
Ug mutunga ang daghang mga mini nga propeta ug magpahisalaag sa daghan. Ug kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugmas kadaghanan apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Palakpakan nato ang bugtong buhi ni Dios. Imagine mga kaigsunan, ang verse 10 to 12 mo na siya sign. Sign nga nanatas katapusan sa panahon. Pero naay bawi ang bugtong ubuhi nga Dios. Kung malampasan nimo ni tanan, ang mulahutay sa katapusan mauray maluwas. So dili na ni siya surprise sa to nga dili ganahan nato. Dili na ni bag-o, naa nakasulat tas balang kasulatan. Ha? Daghan ang mga mini nga mga propeta mga gawas. Mini gani mga kaigsunan. Unya magpasilaag sa daghan, but pasabot ang mga kaigsunan. Maayo po nimo mensahe. Sabutabol na nga maayo nimo mensahe. Ha? We need to be very aware mga kaigsunan. Kailangan natong magbantay kay atong kaaway nga mao ang yawa naningkamot sa pag-destroy sa unity. Sa pag-destroy sa panagkayusa sa mga bugtong na anak sa bugtong ubuhi nga Dios. Hangtod karong taknaa. Asa man nga pamaagi, pinaagi sa espiritu sa kasuko. Kay naa kay kasuko sa isa ka tawo, wala na kay makitang maayo anak niya. Bisang mubuhat nagmaayo nimo, kay tungod na ang espiritu sa kasuko nimo, puro na nadautan imong makita sa iya. Unsa man ni ka destructive di mga kaigsunan ang espiritu sa kasuko? Dako kayo. Dako. Awalo nga no. Nagdala man ni ubang mga espiritu pod. Unsa nga espiritu? Espiritu sa bitterness o kasilag, unforgiveness, di ka kabalo magpasaylo, conflict na ay problema sulod sa simbahan, ug last mga kaigsunan gusto nimong mubalos. Mao ni mga espirituha mga kaigsunan ang gibit-bit sa spirit of offense mga kaigsunan. Ang importante mga kaigsunan, makabaluta unsaon nato pag-response ning espiritu sa kasuko. Kay depende sa atong pag-response mga kaigsunan magdetermina sa atong future ug sa atong destiny. So the question, how can we combat the spirit of offense? Unsaon nato paglaban ang espiritu sa kasuko? Una, forgive. Unsay mahitabo mga kaigsunan kung i-allow nato nga ang espiritu sa kasuko magpadayon? Unsay buhaton? Magsugod kita sa pagtago sa dili pagpasaylo sa atong mga kasing-kasing. Natay kaligutot diri dita magpasaylo. Ang mahitabo mga kaigsunan, madaot nato atong relationship sa atong sa atong isig katawo. Ug importantly mga kaigsunan atong relationship sa bugtong ubuhi nga Dios. Kaya nagtuo ka nga naa pa ang bugtong ubuhi nga Dios nimo kung nasuko ka. Bisan pag malata na imong tuhod ug ginampo diha, dili ka dunggon sa bugtong ubuhi nga Dios. Basahon na nato nga bersikulo niya. Unsay sultis bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan sa Matthew 6:14 paingon 15. Dalay gyud ang bugtong ubuhi nga Dios. Kay kung mupasaylo kamo sa mga tao sa ilang paglapas, pasayloon usab kamo sa inyong langitnong amahan. Apan kung dili man kamo mupasaylo sa mga tao sa ilang mga panglapas, ang inyong amahan dili usab mupasaylo sa inyong paglapas. So klaro mga kaigsunan. Kung di gani ka kabalo mupasaylo sa imong isig katawo, ay pag-expect nga mupasaylo pud ang bugtong buhi Dios sa imo. Kung dako kag kasuko sa imong isig katawo, ay pag-expect nga wa pud nasuko ang bugtong buhi sa imo. Unsa sulti niya? Kung gibuhat nimo sa gagmay, sama ra ang gibuhat nimo na sa bugtong buhi. Kung gidaot nimo na nga tawo, sama ra ang gidaot nimo ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Muna giingon diha mga kaigsunan sa tanang di ganahan ako, sa tanan ng daot nako, wala pa mo na nga ipasaylo pero gipasaylo na tamo. Tungod sa gahoms bugtong buhi nga Dios. Kung naamoy nahibalaan ng mga tao mga kaigsunan, kamo nakapasakit mo sa usa ka tawo, di kay siya'y nakapasakit nimo, wala mo ilain buhaton adto sa bugtong ubuhi nga Dios, ikumpisal na pangayo og pagpasaylo sa bugtong ubuhi nga Dios for holding a grudge. Kasuko. Nag-hold ka og kasuko. Ha? Sa imong pagpasakit ana nga tawo, pangay pasaylo. Then pangitaa og i-offer ang forgiveness ana nga tawo. Kay kung dili, if we don't offer gani mga kaigsunan, if we don't forgive or offer forgiveness, kung dili ganita magpasaylo o mag-offer sa forgiveness, then ang atong bugtong ubuhi nga Dios dili pud ta kayang pasayloon. Kani di ang pagpasaylo mga kaigsunan. Spiritual life or death situation na ini. Kani pagpasaylo mga kaigsunan, spiritual life or death nga decision ng pagabuhaton. And it is the best tool
Mo ni say pinaka the best nga himan mga kaigsunan makombat nato ang espiritu sa yawa nga naa diri sulod simbahan. Sa ikaduha mga kaigsunan, grow up. Para makombat nato ang espiritu sa kasuko, dapat mag-grow up ka. Dili kay mabikil ka, manluod na ka. Di na ka musimba. Grow up. Kabalo ko, harsh sa gamay, pero mag-grow up na ka. Dili na ta dapat sigig milk. Dili na ta maggatas diri mga kaigsunan. Grow up. Pero dili mo na ako kuanon bakwion ning gisulti po sa Mateo 18:13 nga dapat masusama ta sa usa ka bata nga ang fully trust na asbugtong buhi Dios. Pero kailangan natong mag-grow up ag mag-mature sa atong pagtuo mga igsunan. Dukot na kinaon, dili na nang gatas. Masuko ka, manluod ka, di na ka musimba. Kinsa may lugi ang bugtong mo so ikaw. Ikaw may nilayo. Diba? Palakpakan na to ang bugtong buhi Dios. Kaya usa ka bata mga igsunan, dili gani nila makuha ilang gusto, masuko. Samot na karon na mga henerasyon. Usa nga henerasyon karon, Gen Z ba? I don't know. Samot na karon henerasyon. Mga bata karon mutubag na sa ginikanan. Di mailhan nga nanta sa end times. Ha? Ang bata gani dili niya makuha iyang gusto mga igsunan, manluod. Ingnon dayong ka nga di natikalab. Ha? Dapat mga kaigsunan, mag-grow up ta ug mag-grow out ta ani nga stage of faith. Level man gud ng faith mga kaigsunan. Una, baby pa ta. Infant. Tapos youth. Mamitaw ang pinaka-crucial nga stage bitaw sa spiritual health nato na sa youth. Kaya magdepende ang imuhang pagka-adult sa pagka-youth nimo. Kung sa youth pa lang ka karon, wala kay gibuhat, dili ka mawali, di ka kamot ug basag balang kasulatan kay kasaligas mga Pastor Kilder, ayo na paglaom nga imong pagka-adult sa imuhang pagtuo. May nana pod ka nga magbasa ka, dili. Naagyod sa youth ang crucial nga stage. Sometimes mga kaigsunan, we never grow up. Kay kung naamang gani taong di nato ganahan, makapasakit nato or dili ma-appreciate ang ato ang gibuhat para nila, masuko ta. Kung naan ninyo nga batasan, buot pasabot, immature pa mo sa pagtuo. Sabi ito na kay buhaton, dili ka ma-appreciate, buot pasabot, immature ka. Ubuhaton din mo ang tanan nga, di na lang ko mo simba, wala ko'y time. Di gani ka kaangay sa gibutang sa bugtong buhi nga Diyos, daoto ni mo. Ako mga kaigsunan, sa akong kanunay gisulti, gisangat na nako nas bugtong buhi nga Diyos. Dili ang kabubuton ako ang matuman, kundi ang kabubuton sa bugtong Diyos. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Gibutang ko sa bugtong buhi nga Diyos, usa ka pribilehiyo nga naa ko sa inyo atubangan karon. Usa ka pribilehiyo nga gamit ko sa bugtong despite of all. Nadaghan ang mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi, despite sa mga pandaot nga nadungog nato mga kaigsunan. Pero ang bugtong is wala ko pasagdi. Nganuman? Kanunay na akong ginasulti ninyo. Dili, tinunglo ang gingharian nga gibilin niya sa iyang sinugo nga Pastor Lahi. Kay namungan ni. Kung makadungog mong mga mensahe nga huyang na ang gingharian, tinunglo ang gingharian, kamo na mismo. Karon sa akong pagmensahe rin mga kaigsunan, kuhaan ninyo ang ikaayon ninyo. Kung daotan, di ilabay ninyo. Pero pinaagis tabang sa bugtong ubuhi nga Diyos, nga muturok ni sa inyong kasing-kasing. Wa mo kailan ako. Nga grabe mo makadaot na ako. Ha? Wala ni mo man-realize mga kaigsunan, nakasala rapod ka, tungod rapod ni mo. Nakasala ka, tungod rapod ni mo, kaya di mo madawat ang decisions bugtong mo ng Diyos. Munang gingon ako ni Commander Atsa, wala kalainan sa mga iglesia ni Kristo. Ni mga tawhanan ni, kanami taong di madawat ang desisyon nga gibuhat sa bugtong Diyos nga babae ang gibutang. Huyang ang gingharian, tinunglo ang gingharian, tagilid ang gingharian, may untag malangit daw ko. Ha? Sama sa akong gingon, wa mo'y kalainan anang ubang mga sikta diha. Magbuot day kang magpakatao ang Ginoo. O karon musulti ko yung magbuot day mo, ibutang sa bugtong ubuhi nga Diyos babae. Kinsa mo? Who are you? Para butan ang bugtong ubuhi sa iyang gustong buhaton. Minsan mga kaigsunan, nakalimot na taba sa atong boundary. Minsan mga kaigsunan, nakalimot na kung asa lang yun ta dapat. Naay mga stages nga atong maagian mga kaigsunan.
Ug halos kining tanan pareho ra ni. Na ay same nga stages nga to magiano. So man ni. Kana bitong mag-church hopping ka, kung di ka ganahan ani nga branch, mobalhin ka Pikas branch, mobalhin ka dito Pikas. Na bitong sige kag balhin, mura kag langaw nga pula og lubot, tama ba? Sige balhin kay ang kani manggong bag-o pa kas pagtuo mga igsunan, dasig kay ka, tama ba? Dasig kay ka. Kay murag honeymoon stage ba kung sa uyab pa na sweet pa kayo. Ay, giligon man dayon na sila oy. Kung sa mag-asawa po na, napa sa honeymoon stage. Ha? Kung sa uyab pa na, first month pa na ninyo, sweet pa kayo mo. Inana po na mga igsunan. Kung bago pa kas pagtuo, magwali ang pastor, mahana din ka, pastor, nindot tagit sa imong mensahe, oy, nindot kay naigo ko, kanang ma-apply na ko sa kaugalingon. Ina na ba? Pastilan, kadugayan ni magsigsimba diha. Muigo na ang pastor og wali. So, mga pastor, oy, igo naman tani mo? Tama ba? Tama, no? Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. Wala na to na-realize mga kaigsunan nga naasa to ang problema. Makita lang gani tag gamay nga problema sulod simbahan, di na dayon ta mo simba. Makita gani tag conflict sulod simbahan, manawag na po, ato na po kaglaing branch, mawalhin na sad ka. Ang ginabuhat ni mo kanunay, sige ra kag balhin, ang nahitabo mga kaigsunan, sige ra po kag balik-balik. Ang problema, sige balik-balik. Nga instead bitaw mga kaigsunan, nga diri gingharian mga kaigsunan, parte kas problema. All you have to do, maging parte ka mga kaigsunan. Dili kay mo atras ka. Dili kay dauto nimo imong isig ka tao para lang mutaas ka. That's not good. Ha? So, mga kaigsunan, makombat na, malabanan din nato ng spirit of offense, mga kaigsunan, by offering forgiveness. Di ba ninyo ha? Forgiveness, growing up, and finally, be a peacemaker. Dito sa Sermon in the Mount, mga kaigsunan, sa bugtong ubuhin, sa itong mga bulahan, gisulti niya dito mga kaigsunan sa Matthew 5:9, dalay ko ng bugtong mo Diyos, bulahan ang mga magbubuhat og kadaitan kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Palakpakan na to ang bugtong mo Diyos. What got my attention mga kaigsunan is that blessed are the peacemakers and not the peacekeepers. See the difference? Unsa may importante nga mahibalaan nato unsa ning peacemaker o peacekeepers? Ha? Ang peacekeepers mga kaigsunan try to maintain the peace. Gina-maintain nila ang peace at all costs sa tanan nga pamaagi. Even sacrificing the truth. Even isakripisyo ang kamatuoran para lang ma-maintain. Kaya bitong i-sugarcoat. Kana i-sugarcoat nimo ang usa ka tawo para lang mag-maintain sa diha nga, uy, gwapa kay sanina, bisag bati bigit. Para lang na ikalinaw. Mo na siya ang peacekeepers. Pero ang sulti sa bugtong news, bulahan daw ang mga peacemakers. Usa ning peacemakers? Ang mga peacemakers, mga kaigsunan, mo ni siya ang lovingly confront and speak the truth with love. Kaya itong kumporontahon ni mo isa ka tao, pero naay gugma. Mo ni siya ang mga peacemakers. Ang sulti sa atong mahal pilang kapasulay, speak the truth with love. Mo ni siya, nabilong ta sa peacemakers. Kung ikaw gani, mahilig ka mag-sugarcoat, bilong ka sa peacekeepers, dili na mo igibangita sa bugtong buhay Diyos, dili ka bulahan, anak. Mag-sugarcoat ka, parang ganahan ang sa katao ni mo. Bisag sayop na. Ha? Maminaw, ragyapon ka ng walay diha, bisag wa na nagkadimao, kaya para lang naamoy kalinaw diha sulod simbahan, bisag sayop na. You're not a peacemaker, you're just a peacekeeper. Kaya gani mga peacemaker, mga kaigsunan, mukumbrunto sila nga naigugma, o pinaagis tabang sa bugtong yus, pinaagis gawang sa bugtong yus, mag-gain nilag balik ang mga kaigsunan nga nawala sa pagtuo. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Ang sulti po sa tuwa mga kaigsunan, sa bugtong yus, sa Matthew 5:23 sa 24, dalay ko ng bugtong yus, busa kung ikaw magadala sa imong halad nga to sa halaran, ug diha mahindumduman ka nga ug diha mahinumdum kang ang imo di ang igsuon may gigasukan man bato kanimo nan
biyaing imong halad diha sa tubangan sa halaran, ug umadto ka, ug pakig-uli, una sa imong igsoon, ug unya bumalik ka, ug ihalad mo ang imong halad. Klaro ba? Kung nagay kay kasuko sa imong igsoon, mga igsunan, all you have to do, at tuon sa nimo mga kagpasaylo, istoryahan unsay dapat istoryahan, unsay problema, unsay nahimo imong bikil. Ha? Dili kay nasuko ka, moadto ka sa laing tawo para dauton ang nga tawo nga imong gikalagutan. Dili, mali na sa mga igsunan. Ang buhaton nato mga igsunan, kung nasuko ganita ana na nga tawo, atuan na nga tawo, kay bisan pang maghalad ka, bisag unsa pa kadako imong halad nga ihatag diha, useless ang tanan. It's all about love and forgiveness, compassion. Ha? Muna gingon diha, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod sa bugtong ubuhin is labing importante kaysa paghalad-halad nimo. Kaya importante sa bugtong ubuhin nga Diyos ang relasyon sa matag usa. Palakpakan nato ang bugtong ubuhin nga Diyos. Again, don't waste another day allowing bitterness to set into your soul. Ayaw tuguti ang usa ka adlaw mga igsunan nga ang bitterness, ang kapait nga maoy muhari sa imong kalag. What if mawala kapag kaugma? Mayunta ang kamatayon magsaba mga igsunan kay makaandam ka. Karon mga kaigsunan, wala na'y panahon karon nga magtigom tag kaligot-ot. Bisag ako mga kaigsunan, pinagis tabang sa bugtong ubuhin nga Dios. Sa tanan tawo di ganahan sa ko agapaabot ra ko nila. Kaya ko wala ko'y kasuko nila. Giampo pa na ako sila. So ikaduhang espiritu mga igsunan nga present sa gingharian sa bugtong espiritu sa atong kaaway nga maong yawa, the spirit of complacency. So man self-satisfaction, kumpiyansa katagbaw. Ha? Na ang espiritu sa kumpiyansa ba? Kasi sulti diri sa Roma 12:11. Dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos. Ayaw ka mo pagpakulang sa kasibot. Hinunua, magmainiton ka mo diha sa espiritu. Alagari ninyo ang Ginoo. Palakpakan na to ang bugtong buhi. So sa daw? Nagkalayo. Means fire ba? Nagkalayo. Dili nagkalayo. I remember the minakos mensahe sa itong mahalupin lang kang Pastor Lahi. You should be thankful. You should be grateful. Kung na'y pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi, it means nga uban ang bugtong buhi nga Diyos kanimo. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Matingala na lang ka mga kaigsunan kung wala na'y pagsulay nimo diha. But pasabot na, ang yawa na inihari sa imong kasing-kasing. Si Og Mandino, mga kaigsunan, usa ka author sa best-selling book nga The Greatest Salesman in the World, nagstorya siya, I will not allow yesterday's success to lull me into today's complacency, for this is the great foundation of failure. So daw, dili nako tugutan ang kalampusan sa kagahapon nga mupahiluna kanako ngadto sa katagbawan karon, kay kini ang dakong pundasyon sa kapakyasan. Ang mga businessman, mga kaigsunan, di na sila makuntinto lang. Daghan na sila kwarta karon. Daghan na siya, milyones na. Pero sila, dili na sila magparelax-relax ugma. Padayon. Ingana ang mindset mga kaigsunan. Kay once man good, daghan ko kwarta ron, pahulay sa mga pila ka semana, maunay failure nimo. Maunay failure nimo. Unsay sulti ni Haring Solomon? Sa Proverbio 1:32, dalay ko ng bugtong buhi Diyos. Kay ang pagkasukkihan sa mga taong walay pagtagad mo patay kanila, ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang mulaglag kanila. So daw, the complacency of fools will destroy them. Kaya bitong kakumpiyansa nimo ba? Ang kanang kumpiyansa nimo mo ni makalaglag nimo. Tagaan mo na og senaryo mga kaigsunan. Sa panahon sa Israel nga giatake nila ang Jericho mga kaigsunan. Ang Jericho usa ni sa ka fortified city. Lig-on ang foundation sa Jericho. Lig-on sila foundation. 7 ka adlaw mga kaigsunan, aya nalumpag ang wall sa Jericho. By following the Lord's instruction ug ilang pinagi silang pagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios, sa ika-7 nga adlaw natumba ang wall sa Jericho. Palakpakan na to ang bugtong nga Dios. Pero a few days later mga kaigsunan, after nila na-conquer ang Jericho, niadto sila sa Ai.
Gamay ra ni sa nga syudad. Niyato sila sa AI. Gusto lang i-conquer ang AI. Niyato sila. Ang problema mga kaigsunan, nagpadalag spy si Joshua. Nya na ang kaihang spy nga, gamay raman nga syudad, dili na kinahanglan og daghan pa mga tawo. Gamay raman, nanang kumpiyansa. Ano sa'yo, nahitabo sa Israel, mga kaigsunan, sa mga Israelita? Gamay raman daw. Gamay raman nga syudad, di na kinahanglan og mga 1,000 men. Okay na siguro, mga 3,000 na. Para ma-destroy na to ang AI. Ay nahitabo, mga kaigsunan, nahitabo nila. Napildi. Tungod sa kumpiyansa, gusa pa ang sala ni Akan, mo'y nakadala sa ilang kapildihan. Kasi sala ni Akan, mga kaigsunan, selfish. Nga naman, nangawat man. Nidaog sila sa, nakanker nila ang Jericho, mga kaigsunan. Si Akan, mga kaigsunan, nangawat og mga silver o gold. Na supposedly, ibutang to sa treasury sa bugtong o buhi nga Diyos. Ang kaning Akan, tungod sa iyang pagka-selfish, nagtago dito sa iyang kaugalingong tent. Morning napildi ang sila Joshua, mihilak si Joshua, ning hapa sa diha sa yuta, hilak sa nganong nahitabo to. Nasuko ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan. Naiusan ninyo diri kawatan. Si Akan ra bay nagsuffer? Dili kundi ang tanang Israelita nagsuffer tungod lang sa gibuhat sa usa ka tawo. Tungod sa gibuhat sa usa ka tawo nagsuffer ang tanan. Diri sa gingharian mga kaigsunan usa ta kalawas sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung kaning kamot magbuot-buot, damay tanan. Ang mumando nato walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios, siya atong ulo. Pero kay dili man ka magpamando sa bugtong ubuhi nga Dios, magbangag kag imuha. So kung i-allow nato ning spirit of complacency kani pagka self-satisfaction, kani pagka kumpiyansa nga naka-achieve ka sa unang panahon, hindi na ka magliho karon. Pastor ka, giordinahan ka ni pastor, elder ka, wala kay buhaton, din wala ni mo gi-stretch out ang imong pagtuo sa bugtong buhi nga Dios. Stagnant. Pareha na, dili na ka mubasa og mga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Di na ka basag balaang kasulatan, di na ka mag-ampo kaayo. Buot pa sabot ang mga kaigsunan, nag-stop na og grow ang atong spirituality. Basta gani ma-feel nimo mga kaigsunan nga wala kay gana, di na kagahan mubasa og balaang kasulatan. Di na ka mag-ampo. Kumpiyansa ka, masuko ka, buot pa sabot wala na nag-grow ang imong spirituality. Which means, mga kaigsunan, na imong spirito, naghinay-hinay, nagkamatay. Ha? Kung sa sultis Roma 12:11, mga kaigsunan, never be lazy in your work, but serve the Lord enthusiastically. Kung sa daw pasabot na, magserbisyo kas bugtong mis nga madasigon. Dili kay, nakakasulod simbahan, luya ka. Madasigon, may istorya dres Roma 12:11, mga kaigsunan. Dapat, bunto des bugtong buhi Diyos, dapat nagkalayo ang atong pagtuo kanunay sa bugtong buhi. Kanunay kang uhaw. Kanunay kang gusto makadungog sa mga pulong sa bugtong buhi Diyos. Kanunay nimong ginasik, ginapangita ang bugtong buhi sa imong kinabuhi. Dapat ingana atong bation, nagkalayo. Dili nagkalayo, nan manuniunta. When we allow mga kaigsunan ang espiritu sa kakumpiyansa mga kaigsunan, nga muhari sa atong kasing-kasing, then basically, mga kaigsunan, atuan pong gistap ang pag-ato nato kanunay sa bugtong buhi nga Dios. Natay situation nga giatubang karon. Once gani nga naang kumpiyansa, but pasabot di na ka moduol sa bugtong buhi nga Dios. Kumpiyansa na ka sa imong kaugalingon na kaya na ko ni. Pero ang tinud di gyud nimo kaya. Kaning espiritu ha mao ni gitanom, mao ni ang espiritu nga gibutang sa espiritu sa yawa diri sulod simbahan. Daghan ang sa tuwa karon nga kumpiyansa tas pagtuo. Daghan sa tuwa karon nga naa na tas gingharian pero kumpiyansa ra ta. Ha? Usay kumpiyansa, usay pasabta dami, usay the way, sa usa nga way nga kumpiyansa mi. Dili na ta mobasa og balaang kasulatan sa bugtong buhi nga Dios. Nganuman, okay na nay nagsimba bitaw kog adlaw ipapahulay. Maminaw na lang ko suwali. Dili na ka mo ampo sa bugtong ubuhi Dios ug maminaw sa mga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Kaya naanay mga pastor ug elder nga mubuhat ana para sa imuha. Ha? Therefore, mga kaigsunan, we're not prepared for the trials that are coming our way.
Dili ta andam sa mga pagsulay nga moabot sa atuang dalan. Kung inani mong mindset mga kaigsunan, dili pa ka andam. Bisag ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, dili pa ka andam. Ha? Karong panahon na mga kaigsunan, kita nabuhi bitaw sa relihiyosong kumpiyansa. Ha? Usahay ra kay ka makita og mga intimate relationship sa bugtong ubuhi nga Dios. We are living in a modern world. Apan walay usa kini mga kaigsunan makapuli o makatagbaw sa pangandoy sa sulod sa kasing-kasing sa matag usa sa atoa. Kaya may pangandoy sa tumbu, usa may pangandoy nato mga kaigsunan. Kung ikaw na ang balang espiritu nimo, wala kay lain pangandoy kundi ang makauban ang bugtong buhi sa iyang pagbalik. Palakpakan nato ang bugtong buhi Dios. Wala kay lain gusto sa imong kinabuhi mga kaigsunan maserbisyuhan ang bugtong buhi nga Dios. Wala na kay labot kung unsay may tabo sa imong kinabuhi pagkaugma. Basta ang imuha mo serbisyo kas bugtong buhi nga Dios. Mulagad kas bugtong buhi nga Dios, isang yaong may balita kas bugtong buhi nga Dios. Kana bitong na ang conviction sa Holy Spirit sa imuha. At the time mga kaigsunan sultihan ta mo balik. At the time nga dili na gay mo makonsensya mo buhat mo dautan, it means wala na ang balang espiritu nimo. Buot ba pasabot? Perfecto na ka kay naa ang balang espiritu nimo. Mga kaigsunan sultihan ta mo, mag-away gyud flesh o Holy Spirit kanunay. Dili porket na nang balang espiritu nimo dili na ka makasala. Kay walay lain nga perpekto og balaan nga ninaog dire, walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios ra. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So mga kaigsunan, nakuha ta sa idea unsa tong una gani Espiritu sa kasuko. Unsa ikaduha nga espiritu? Espiritu sa kakumpiyansa. Espiritu sa kumpiyansa. Ikatulo nga espiritu mga kaigsunan, religiosity. Kani ding relihiyoso ka, dili porket relihiyoso ka, iya nakasbugtong buhi nga Dios. Kay dili tanan gasimba ninyo dire. Kay relihiyoso mo, di tanan gasimba. Naay mga tao dire nga hilig mo dao sa ilang isig katawo. Naay mga tao dire nga gustong kawaton ang bahin sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang espiritu sa pagkarelihiyoso mga kaigsunan. I remember mga kaigsunan, naay usa ka hari sa Ehipto. Ang pangalan niya si King Tutankhamen or gitawag siya commonly King Tut. Si King Tut mga kaigsunan, pag once magud hari mamatay sa Ehipto, nana sila murag mas sa gold. Nakamandarat sa. Nana siya mas sa gold. Ganun itong pang Pharaoh ba? Pharaoh, na siya yung mask. Guwapo kaayo mga kaigsunan iyang mask. Ang archaeologists mga kaigsunan, sulayan og abri ang iyahang lungon. Ha? Ang unang lungon mga kaigsunan, giabrihan nila, nakita sila og model sa usa ka tawo. Kita sila og kanabitaw. Ang lungon, lungon ni siya mga kaigsunan, made of gold. Made of gold ni siya nga lungon, kay hari manggod. Ang hari o mga Pharaoh dato sa Ehipto, social jud na ilahang lubnganan. Pag abri nila mga kaigsunan sa lungon, nagweigh ni siya og 1,000 kilograms. Nga nakabugat. Kay made sa bulawan man siya. Once mga kaigsunan nga gi-remove na nila ang katong taklob, nakadiscover sila og another gold na pod nga lungon sa sulod. So dito, pag abri nila sa ikaduha, nakita na nila dito ang lawas ni King Tut na nakabalot sa bandage. Inga na man yun ang tradition sa Egypt. Ginabalot, murag mami ba? Balo man ang mami, yan ang salida nga mami. Ginabalot na siya. Tapos butangan og ceremonial mask bitaw nga mag-cover sa iyang head, kanang made of gold, og sa iyang shoulder. So after mga kaigsunan, gitanggal na ang mga decorate sa lawas ni King Tut. After mga kaigsunan, giremove nila, nakita nila, na-reveal nila mga kaigsunan, nga ang ilalom day ato, 3,000-year-old preserved dead guy. 3,000-year-old. 3,000-year-old na gi-preserve di si King Tut. Guwapa kay ang gawas, bulawan, daghan kayog mga nindot kayo, binula, pati lungon, bulawan. Apan, patay na di ang sulod. Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos mga kaigsunan, dili lang sa panggawas nindot, kundi pati atong sulod. Kay nindot imong panggawas pero patay na da imong spiritual.
Gwapa kay ka. Presentable kay ka. Mga kag simbahan. Andaman yun mo ang kuan. Sabado. Niya patay na dahil mong espiritu ba? Muna siya punto dahil mga kaigsunan. Ana ni Matthew mga kaigsunan sa 23-27, dalay ko ng bugtong mo Hesus Kristo. Alaot kamo mga eskriba o mga parisiyo, mga maot. Kay sama kamo sa pinaputi nga mga pantyon nga sa gawas managpakita sa katahom. Apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay o sa tanang kahugawan. Alaot daw ka. Kaya mga parisiyo magod, ngano nasulti ni sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan. Tagaan mo na ko gamay background. Nasulti ni sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga parisiyo, kay mga parisiyo nakasuot na sila puti. Puti kayo. Kaya ang problema ni parisiyo mga kaigsunan, kuan kay sila sa balaod kanang strictos balaod ba? Pero mismo silang kaugalingon wa sila gasunod. Ug mubuhat silang maayo basta daghang taong makakita. Pakitang tao ba? Sama sa panahon ni Pastor Lahi, daghan kay napakitang tao sa iyang asawa. At that time, nawala na sa Pastor Lahi, gidaot ng asawa. Yan na ra, pakitang tao. Wa ni kalainan ni mga tawhanan ni sa mga parisiyo. Sama sa akong gisulti ganina mga isunan, about kay King Tots, mga isunan nga, guwapa kaayo, beautiful kaayong outside, pero inside ay spiritually dried up and withered. Ano daw? Laya na og uga. Imong espiritu mga kaigsunan uga na og laya. Kay kani mga relihiyoso ng mga tao mga kaigsunan nagtan-aw sila sa tradisyon. Unsa man ni tradisyon pareha nang walay dili pwede ang babae, mo na mga tradisyon nila. Ha? Dayon i-cover up din nila ilang kaugalingon sa mga religious na mga traditions. Unsa may tradisyon man dili pwede ang babae, cover up nila. Nay mabasa diha oh. Pero ang tinuod diha na mga kaigsunan ginahide lang nila ilang mga dead na mga spirituality. Ginahide nila ang ilang patay nga pagtuo, patay na espiritu. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ang bugtong ug buhi nga Diyos, wala siya ni anhi diri para mo establish og religion. Kabalo mong tanan, anak. Wala ni anhi ang bugtong ug buhi nga Diyos para mo establish siya og religion. Unsay gi-establish sa bugtong buhi nga Diyos? Unsay gi-establish? Gingharian, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ang sultis bugtong buhi nga Diyos, wala siya ni anhi diri para mag-establish og religion. Ang gi-establish siya, gingharian. Paminaw mo, tagam na ko bersikulo. Daniel 2:44. Dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos. Og sa mga adlaw ni aning mga haria, small h. Small h, kita na mga kaigsunan. Mabitaw ang ampo sa ato ang mahalog pinalanggang pader lahi sa una pa, hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga Ginoo. Kabantay mo? Kaning hari mga kaigsunan, capital H mo ni ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang hari ng mga gagmay kita na. Og sa mga adlaw ni aning mga haria, kita. Ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gaypag. Ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing nga katawhan. Apan kini magadugmok ug magaut-ot ni ining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Pangutana, nanabata sa gingharian wala pa. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsa pay lain gi-establish sa bugtong buhi sa aside sa gingharian? Mao ni siya ang intimate relationship sa atoa. Intimate, closer, deeper, intimate relationship sa matag usa sa atoa. Naay differentiates mga kaigsunan ang gingharian ug religion. Ang religion mga kaigsunan, parehaan ang sample na niya. Sample na niya, parehaan ang ikapulo. Ang religion mga kaigsunan, lahi lang mindset. Naglihok man mi, dapat mo dawat po may ikapulo. Maunay mindset sa religion. Okay? Mindset sa religion. Naglihok man sad may, dapat kami ang mudawat sa ikapulo. Maunay relihiyosong mindset. So na nasod ni. Kadung makaamos mensahe sa atong mahal og pinalanggang Pastor Lahi. Nasod ang gingharian. So kung nasod ang gingharian, ay vice president, na ay secretary, na ay treasurer, ay kung inagdugay na mo sa pagtuo, nagkatigulang na mo sa pagtuo, agyapon mo kasabot o sa gingharian? Ha? Dugay na nang giminsahe sa itong mahal o pinlanggang Pastor Lahi. Ibutang na to, dili ko sinugo mga kaigsunan.
Pero diri ba sa naso, diri sa Pilipinas, mga kaigsunan, naso may Pilipinas, nabatay presidente? Asa na ta mahatag og tax? Kasi sulti ni Pastor Lahay sa iyang mensahe gahapon, paminaw nako. Isa ba ka sa niharang para mapalago ang gingbuhaton sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios? Usa ba ka? Sa usa daw pamaagi? Tithes and offering. Usa ba ka sa niharang, ana? Muna yung kalainan sa relihiyon. Kung imong mindset, mga kaigsunan, gusto ka mga yubahin sa ikapulo, supuot pasabutan na wala ka sa gingharian. Naara ka sa pagtulunan. Kaya once magudog nag-mindset kang ang gingharian, usa ka nasod, dili ka magunahunag inana. Ha? Ang tradisyon, mga kaigsunan, na sila ikaw gaya yung rules. Pero ang tradisyon, inigmahal na adlaw, magpenitensya ka, tradisyon man na. Kanang tradisyon sa Korinto sa una nga bawal pahisgot pa istoryahon ng babae. Kultura, tradisyon na nila. Ay nadalha diri sa dili pwede kay babae na. Ang gusto sa bugtong ubuyos na ata intimate relationship sa iya. Ngano day kanang Joel 2:28 pangutanon mo nako kanang Joel 2:28 nga sa katapusang mga adlaw ibubuos bugtong ubuyos iyang espiritu sa mga bata, sa mga lalaki o babae. Klaro naman tingali na nga teksto. Kung ikaw igsuon, naaghapon ka sa pagpangutana karon, iampo na sa bugtong buhi nga Dios. Ikaw igsuon, naaraghapon ka bitaw nga nagduha-duha gyapon ka iampo na sa bugtong buhi. Kaya ang bugtong buhi dili sa dalo. Kasi sulti niya, pangayo ka ikaw pagatagaan, panukto ka ikaw pag-abrihan karon, pangutana kay ikaw tubagon sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Basin wa ka nang utana sa bugtong buhi, nag-iya ra bugag imuha. Wala may problema ang pagduha-duha sama ni Thomas. Pero kanang pagduha-duha nimo nga mo na ibasihan nimo sa imong pagtuo na, mali gyud na. Pero kanang pagduha-duha nimo nga gusto pa bitaw kang mangita pa ka og kamatuoran, mo na nindot nga pagduha-duha. Pero gaduha-duha gani ka tungod lang pud sa mga istorya sa ubang tawo, ay imong pagtuo mga kaigsunan wala nas bugtong na sa imong pastor. Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos natay relationship sa iya ha. Kung sa itong greatest commandment sa bugtong ubuhi is, love the Lord with all your heart, with all your soul, and loving our neighbors as ourselves. Higugmaon nato ang atong isig kataw sama sa atong kagalingon. Selfish, good ita, no? Nindot kay nga example, gihatag sa bugtong ubuhi nga Diyos. Higugma ay mong silingan sama sa imong kagalingon. Kay grabe good ita maghigugma sa atong kagalingon. Grabe ta maghigugma din sa itong kaugalingon. Pero kanunay na akong ginasulti sa inyo mga kaigsunan. Kung giuna nimo paghigugma imong isig katawo kaysa paghigugma sa bugtong ubuhi nga Dios. Kanya ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios, giadyasan nimo ang balaod sa bugtong ubuhi para lang ganahan ang mga tao nimo. Unaha ang bugtong ubuhi nga Dios, ayha imo paghigugma sa imong isig katawo. Once manggod nga gihigugma nimo ang bugtong ubuhi nga Dios, everything will follow. Ang ubang mga butang mo, follow ra na. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ako, dako kong respeto mga kaigsunan sa mga taong nahigugmas balaod sa bugtong buhi. Dako kong respeto mga kaigsunan sa mga taong nagsunod sa kabubuton sa bugtong buhi nga Diyos. Pero wa kay makuhang respeto sa kuha kong imong banggaan ang balaod sa bugtong buhi nga Diyos. Wa ko'y laing gisinggit diri, kundi ang pagpasungog o pagdahig. Ang kabubuton sa bugtong buhi nga Diyos ang matuman, dili ang akuha. Kung sa isultis Marcos mga kaigsunan, Marcos 7:8. Dalay ko ng bugtong ubuyos. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Ug mo inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tawo. Tuara. Tuara, nigawas ra mga kaigsunan. Tungod sa tradisyon, gibiyaan nimo ang kasuguan sa bugtong ubuyos. Tungod sa imong paghigugma sa imong isig ka tao, gibiyaan nimo ang kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Wa mo ko'y problema nang mahigugma mo sa imong isig ka tao. Mao nga importante, greatest commandment. Higugma ang bugtong isig, higugma ang tao. Pero hunaw na ang mga kaigsunan, gipauna sa bugtong sa iyaha. Higugma ako. Ayha ng ubang tao. Higugma sa labaw sa imong ginikanan, labaw sa imong anak. Kasi sulti niya mga kaigsunan sa balaang kasulatan. Kung nahigugma gani ka sa imong ginikanan, labaw pas bugtong ubuhi nga Dios, dili ka takos mo sunod sa bugtong ubuhi nga Dios.
Dapat mga kaigsunan, gihigugma nimo ang bugtong ubuhi nga Dios. Ayha ang ubang tawo. Ha? Nakita sa bugtong ubuhi nga Dios nga kanina noong mga relihiyoso ng mga tao mohinungdan nga nakapalayo niya. Kato de mga Pariseo, mga relihiyoso man to. Ang mga Pariseo, mga kaigsunan, mga relihiyoso to ng mga tao. Grabe tumuluhod. Buntag udto panihapon, apil pang tuwang gabi ito. Relihiyoso to. Mas stricto pa to kaysa sa ato Stricto to sa balaos bugtong ubuhi nga Dios. Niyang problema diha, ikaw ra mo implement og balao, di mo sunod. Murag atong kuan diri ba? Murag diri sa atong panahon karon sa ato ang nasod, ang mga naa sa balaod mao nay una mo supak sa balaod. Ang bugtong mo kapansin mo mga kaigsunan. Ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, pag-abot sa panahon dili ang mga makasasala iyang kalaban. Timan-inin ninyo ha. Pag-abot sa panahon mga kaigsunan, ang mga makasasala iyang kalaban. Kinsa iyang kalaban? Kinsa iyang kalaban? Ang mga relihiyoso. Kaya nga naman, religion. Kinsa may nagpalansang niya? Ang mga relihiyoso. Kinsa kauban sa bugtong ubuhi sa bang gamisyon siya? Ang mga makasasala. Nga naman, masuguon pa mas bugtong ubuhi sa mga makasasala kaysa sa mga relihiyoso. Kaya mga makasasala, mga kaigsunan, dali ra suguon. So, man, tungod kay maulaw mga kaigsunan, musunod din sila sa bugtong buhi ng Diyos. Ug magampo gani ning mga makasasala, mga kaigsunan, dulot nis dughan. Pero kani mga relihiyoso, ra taman, tumoy ras dila. Balaan naman sila, kunuhay. Mag-abot sa panahon, mga kaigsunan, ang mga relihiyoso ang kalaban sa bugtong buhi ng Diyos. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Giklaro lang sa bugtong buhi nga Diyos mga igsunan nga dili ang sa gawas ang importante. Dili gawas na to nga kuan kita ang importante what's on the inside. Unsay naa diri sulod sa tong kasing-kasing. Sama kanoy sa gisulti. Sama ni Samuel nga gisugo gipaadto kan Jesse, papa ni David. Ato dito si Jesse kay nakoy giandam, dihugi to dito bubuig lana. Adto na po si Samuel. Nakita sa gwapo, taas, mao iyang bubuan taglana. Uya si David ato nagtugway pa man og karnero. Wala dito si David. Sa sultis bugtong buhi nga Dios. Samuel, ikaw gatan-aw ka sa pisikal, pero ako gatan-aw ko sa kasing-kasing. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Dili porket lalaki na ka, ikaw na pilion dahil sa bugtong buhi nga Dios. Kasi sulti, I remember, ni sulti sa Pastor Mans nako, nga naminsahe na daw na ni Pastor Lahi nga, kung dili gani masugo ang lalaki, gamiton sa bugtong buhi nga Diyos, ang pinakahuyang. Ang disadvantages niya, pinakahuyang. Pero ang advantage niya, gamiton. Kaya kung dili po magamit ang babae, insulto po kayo na kung ang bato ang gamiton sa bugtong buhi nga Diyos. Sabihin niyo babae o bato? Palakpakan na to. Ibalik na to tanang pagdahig gadungganan sa bugtong buhi nga Diyos. Ang importante mga kaigsunan, nga ata intimate relationship sa bugtong Diyos. Pagbasa mo bala ang kasulatan, bisag 1 chapter a day lang. Ayaw ko niyo grasuni nga wala mo'y time. 1 chapter a day lang. Kay dili mo sudlan sa balang espiritu, hangto dili niyo pakanon yung espiritu. Ayaw pag-expect nga musulod ang balang espiritu nga wala kay pagabuhaton. Ug talikdan na nato kung sabay dapat natong talikdan. Kung sa isulti ni Apostol Pablo, mga kaigsunan. Ang religious daw nga mindset, mga kaigsunan, sige ragtuon, learning. Pero wala gyud nakakaplag og kamatuoran. Mo na religious mindset. Always learning, wala gyud sila nakakaplag og kamatuoran. Busa-bulahan ta, nagipili tas bugtong buhi nga Dios, Juan 15:16, ug dili kita nagpili kundi siya. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ang sulti sa 1 Timothy 3:5 pa yung sa 7, dalay ko ng bugtong mo Diyos. Kay kung ang usa ka tawo dili makamaong magdumala sa iyang kagulong panimalay, unsa man niya pagkatagad sa iglesia sa Dios. Gubot gani imong panimalay mga kaigsunan, niya gusto po kang mag-leader, ay na lang paglaom. Dili nimo hanay imong pamilya, gusto na ngandoy nakagtaas pa. Ano sulti size? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig. Kay tingali ko niyang muburot siya sa pagpagarbo ug mahulog nga to sa pagkasilutan ingon sa yawa. Mo ning giingon diri mga kaigsunan nga bag-o pa ka
Ang buot lang pasabot sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga kaigsunan. Mabaguhan ka sa imong posisyon ba? Ha? Mabaguhan ka sa imong posisyon, gihatag na sa imong taas na kay kagtanaw sa imong kaugalingon, mura na kay sikinsa. Kay sa time man gud mga kaigsunan nga taas kag tanaw sa imong kaugalingon, sakyan na dayon ka sa atong kaaway nga maong yawa. Labot pa niini, kinahanglan matinamod siya sa mga tagagawas ingon nga amayong dungog, kay tingali unyag mahulog sa ngadto sa pagkabadlong og sa bitik sa yawa. Once magod sobrang ra nato ka friendly, abot ang point nga maulaw ka mo balibad. Maulaw ka makapasakit sa samot na kung dati kang palahubog, dati kang sabungero. Pag once na ay mong mga tropa diya sa gawas, maulaw ka ba? Maulaw kang balibad, inana ka sa una. Pero you have to stand in your faith, you have to stand kung sa man imuhang pagtuo karon. Kay kung ikaulaw nimo ang bugtong ubuhi ni Dios, ikaulaw po ganiya. That's what it is mga kaigsunan. Mo bounce back sa atua kung sa man atong buhaton sa bugtong ubuhi ni Dios. Kung imong ipahinambog ang bugtong ubuhi ni Dios, then ang bugtong ubuhi ni Dios, dili kanya pasagdan og ipahinambog po ganiya. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi ni Dios. So mga kaigsunan, ang bugtong ubuhi ni Dios nagbutang sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Ang trabaho sa balaang espiritu mga kaigsunan, siya nga atong comforter, siya nga atong helper. At that time mga kaigsunan, nga na kay mga pagsulay, mutabang ang balang espiritu sa bugtong ubuhi ni Dios kanimo, para kani mga bakak na mga espiritu nga giwali sa mga mini na mga propeta nagpakaron ingnon, magmadaugon ka pinaagi sa tabang ug sa gahom sa bugtong buhis. Kay kaning balang espiritu ang maghatag natog kadaugan. Palakpakan nato ang bugtong buhi ni Dios. Kini nga butang mga kaigsunan giklaro sa ni Apostol Juan. 1 Juan 4:4, dalay ko ng bugtong buhi ni Dios. Mga anak, kamo iya sa Dios, ug sila inyo nang gidaog. Kaysa nga anaa kaninyo labaw pa kaniya. Kaysa nga anaa kaninyo labaw pa kay kaniya nga anias kalibutan. Balakpakan na to ang bugtong buhi ni Dios, gidaog na. Gidaog na sa bugtong ubuhi ni Dios, kabalo mo sa unsa nga pamaagi mga kaigsunan. Sa pagnaog pa lang sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, gidaog na niya ang kalibutan. Samot na katong nagpalansang na siya. At that time nga nalansang ang bugtong ubuhi ni Dios, gisakripisyo niya ang kinabuhi, gibuhis niya. Niya pinaagi siyang bililong dugo, nauga ang iyang lawas, wala na i-produce nga dugo, tubig na lang, tungod kay nahurot na, tungod sa iyang paghigugmas matagusan nato mga kaigsunan. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi ni Dios. So, pinaagis balang espiritu mga kaigsunan, makaangkon taog kadaugan. Laban ani mga bakakon na mga espiritu. Kani mga magpakaron ingno na mga iso, magmadaugon ta. Laban sa espiritu sa kasuko, espiritu sa kumpiyansa, ug pagka-relihiyoso nimo. Di porke tigbasa kag Bible, relihiyoso ka, malangit na ka. Sabay buhat. Buhat nimo nga di ka masig pandao sa imong isig katawo, mo nay buhat. Para magmadaugon tang tanan mga kaigsunan, makauban ta sa pagbalik sa bugtong buhi ni Dios hangtod sa katapusan. Ug karong buntaga mga kaigsunan, i-take ni nga opportunity nga pribilehiyo nga invite ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Pasudla ang balang espiritu, pasagdi nga mulive siya sa atuang kasing-kasing. Mga kaigsunan, pasudla ninyo para masabtan nato ang trabaho sa balang espiritu mga kaigsunan, ug kuan-una nato ang espiritu sa kasuko, espiritu sa kumpiyansa, ang espiritu sa mga kaligutot, unsa mga espiritu sa pagkakawatan, espiritu sa pagduha-duha, ang espiritu sa yawa, ang espiritu sa pandaotay, mga espiritu mga kaigsunan, isalikway na og pasudla ang balang espiritu sa bugtong ubuhi ni Dios. Ug diri raw kutob, palakpakan nato ang bugtong misong tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, ang kahimayaan, gibalik nako tanan sa bugtong ubuhi ni Dios. Dili atong kabubuton ng matuman, ug kaning hitabo karon mga kaigsunan, nga gibutang ko sa bugtong mis, dili ni akong kabubuton kundi ang kabubuton ni sa bugtong ubuhi ni Dios. Daigo na to ang bugtong buhi sa pinakataas nga panig. Palakpakan na to ang bugtong buhi Dios mga pinabig nga mahanan sa tanan.